Good evening, Jviewer. This video is for all the people or to all my viewers or to all Jviewers na nanonood dito na gustong mag-apply sa agency na pinanggalingan ko. So, my agency is Placewell International Services Corporation. Marami kaming branches nationwide. Sino nga i-approach nyo lang si Ma'am Racine. Ito yung messenger niya and ang number niya. So, kung hindi siya mag-reply sa messenger nyo, tawagan niyo siya mismo. So, kung ikaw hindi ka pa nakapag-apply at nagbabala ka palang mag-apply, so first step na gagawin mo is i-message mo si Ma'am Racine directly. Ang sasabihin mo lang is, Ma'am, interested po akong mag-apply abroad. Then, kung mag-reply si Ma'am Racine, so start na ng conversation. Pero, meron kasing ibang mga applicants na nagsasabi sa akin, Ma'am, hindi po nagre-reply si Ma'am Racine, hindi nagre-respond si Ma'am Racine. Dalawa lang po yung reason nun. Either maraming inaasikaso si Ma'am Racine or nasa spam message na kayo kasi hindi naman kayo friends. So, meron pa ang other way kung paano mo siya ma-reach. So, tawagan nyo siya mismo sa number niya. So, for sure, pag tinawagan siya sa number niya, sasagutin niya kayo. Or, i-message sa mismo ng message. Yung through message talaga, hindi yung chat messenger ha. So, i-message nyo siya ng yung message talaga na ginagamit natin dati. Yun na, tatlo. Messenger, tawagan nyo siya or sa message. First step nyo gagawin. Approach Ma'am Racine na gusto nyo mag-apply dito bilang isang domestic helper or gusto nyo mag-apply abroad. So, next start na ang conversation nyo. Magtatanong na kayo kay Ma'am Racine, Ma'am Racine, kunwari dito sa Hongkong kayo magtatrabaho. So, pag Hongkong kasi, ang unang gagawin is interview first para makahanap ka ng employer. So, ang tatanong nyo sa kanya, Ma'am, kailan po ba ang interview for domestic helper papuntang Hong Kong? Kasi wala namang ibang trabaho na applyan ka sa Hong Kong kundi domestic helper lang talaga lahat. Lahat ng mga pumupunta dito magtatrabaho sa Hong Kong is domestic helper lang, wala nang iba pa. Dahil nasabi niyo na sa kanya kung kailan ang araw na may interview, so ang gagawin ni Ma'am Racine, nare-replyan niya kayo or tumawag kayo sa kanya, sasabihin niya mismo sa inyo, Ma'am, sa Monday po or next month pa po or next year pa, something like that. So, no, kung nagbigay siya ng date sa inyo, ang next niyo tatanungin, Ma'am, ano po ba ang kailangan kong dalhin pag pumunta ako sa agency? Ito kasi, sinasabi ko sa inyo, para hindi na ma-waste ang time nyo ba. Po, si Ma'am Racine kasi is, nasa branch siya. So, ang main office kasi namin is nasa Makati. Then, nasa branch siya sa Laguna. Kasi, ako, taga Laguna part din ako, nasa Calamba banda. So, dati ang office ni Ma'am Racine ay nasa Santa Rosa, yun, malapit sa LTO. Pero lumipat na sila ng Calamba, malapit na sa Iglesia. So, kunwari, sabihin nyo, ang layo naman ng Laguna. So, syempre, tatanungin kayo ni Ma'am Racine, saan po ba kayo? Kasi may mga branch nationwide na pwede niyang sabihin sa inyo na, ito po ma'am, kung taga Mindanao kayo, kontakin nyo si ganito para doon po kayo makipag-communicate. So, ganun naman ang si Ma'am Racine lang, admin pa din naman ng branch sa Laguna. So, siya pa din yung, yung pinagkakatiwalaan ko sa mga applicants na gustong mag-apply bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong or Middle East or ibang bansa. So, yun. Hindi lang naman Hong Kong, ibang bansa. Japan, Korea, Europe, Middle East. Punta naman tayo doon sa qualifications. So, ano-ano bang mga qualification pag nag-apply ka bilang isang domestic helper? So, pag nag-apply ka kasi sa agency, ang pinaka-importante talaga dyan is meron ka talagang passport. So, dati ang required ko is at least 1 year ang iyong passport. So, since may pandemic tayo ngayon and hindi pa nawawala, kaya matakot kasi kahit naman may nandyan, patuloy pa rin ang buhay natin. Basta, alam natin sa sarili natin na kaya nating protektahan ang sarili
natin. Okay? So, passport. At least 2 years na bago ma-expired ang passport nyo. Kasi hindi na natin alam ngayon kung ilang months ilang months matatapos yung application nyo bago kayo makapunta dito sa Hong Kong. Kasi nga, di ba, hindi naman madami ang pinapapasok dito sa Hong Kong. So, sabi doon sa previous vlog ko na 20 lang daw per day. Pero sabi ko nga wala pang confirmation kung tunay ba na 20 person lang ang pwedeng papasukin everyday. Kahit siguro mga 100 lang, okay na sana yun eh. Pero 20 kasi napaka-konti. Sobrang konti niya para maubos yung nag-a-apply dyan. Tsaka mga na-stuck dyan sa Pilipinas. Okay? So, yun lang yung point ko dun. And next is, ito pa yung isang maganda kasi hindi nyo kailangan ng diploma. Graduate high school ka man or hindi ka nakagraduate ng high school, pwede kang mag-apply bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong. Kasi wala tayong diplomang requirement. Kaya, pwede. Apply na! The next is 23 to 39 years old, first timer, and 23 to 41 years old, yung ex-abroad. So, yun lang yung limit sa agency namin. Pero hindi ko alam kung sa ibang agency ganun din. So, sasagutin yung advantage ng direct hired sa indirect hired. Pag indirect hired kasi, ibig sabihin walk-in ka or sa agency ka mismo nag-apply, wala kang employer. So, pag direct hired kasi, may employer ka. So, ano ba ang pinagkaiba nila? Actually, konti lang naman. Pero, kung ako kasi ang tatanungin nyo, mas maganda pa rin sa agency kayo mag-apply. Kasi, pag sa agency kayo nag-apply, alam nyo ba kung bakit maganda? Kasi kayo mismo ang kakilala sa employer nyo. Kayong kakausap sa employer nyo. So, pag direct hired kasi, kunwari, ako, nag-refer kita sa kaibigan ng amo ko. Tapos, hindi ko naman alam yung ugali ng kaibigan ng amo ko. Tapos, yun, mag-apply ka, no? So, nandun ka na sa time na nasa kaibigan ka na ng amo ko. Tapos, ang nangyari, dahil hindi ko naman kilala ang ugali ng kaibigan ng amo ko, ang nangyari, sinisi mo ako kasi nga na maganda ang ugali ng kaibigan ng amo ko. So, yun yung iniiwasan nating mangyari. Yung sisihan ba? So, meron namang iba na okay ang employer na binigay nila, tapos yung helper naman ang hindi okay. So, sasabihin sa'yo, swerte ka kasi binigay ko sa'yo na employer mabait. So, di ba may sisihan kasi na nangyari. So, kaya ayokong mag-refer ng mga direct hired na yan. Kasi, kung hindi ikaw ang masisi, sila ang magsisisi sa'yo. So, much better na ikaw ang maghanap ng sarili mo. So, yun lang yun. So, sabi, ang dami kong naririnig na maganda nga daw yung direct hired. Pero, hindi ko siya talaga nakikita na maganda. Unless kung kapatid mo yung nag-refer sa'yo, ha? Kung kilala dito na pinsan ni-refer. Tapos ngayon, magkaway na sila. Kasi, ewan ko, nagkasiraan na sa both sides. So, diba, hindi maganda na gusto nyong, yun lang, sinasabi nyo lang na, ma'am, pag direct hard po, mas maganda kasi less ang gagastusin ng employer. Ganon. Pero hindi. Dadaan din kasi kayo ng agency. Hindi naman pwedeng mag-process ka na sarili mo tapos pupunta ka ng Hong Kong. Hindi ganon. Idadaan pa rin sa agency. Antok na ako. Idadaan pa rin sa agency. Kaya much better na ikaw talaga mismo sa sarili mo maghanap ng employer.
Meron pa kayong mga clarifications, suggestions, and some questions, huwag niyong kalimutan mag-comment sa baba and i-share nyo to sa mga friends nyo na gusto mag-apply dito bilang isang domestic helper and gustong magkaroon ng idea about domestic helper here in Hong Kong. So, sana nakatulong ang video na to sa inyo, and if you do, don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my channel, and hit the bell notification there so that I can update you for my new upload videos. Once again, this is PinayOFW here in your friendly Pinay. See you on my next video. Bye! Ayan, takbo ako. Grabe. Guys, nararamdaman ko na pa-winter na kasi lumalamig na. Naantok na ako, pasensya na. Ayan, good night po. Bye-bye.